Napag-usapan na natin sa ibang mga video ang tungkol sa Canada, ang 1 million job opportunities in Canada, work permit, how to apply a job in Canada, step-by-step process of application, direct hire application process, at international mobility program in Canada. At karaniwan ko nabanggit sa mga video ito ang LMIA o Labor Market Impact Access. Dito sa video ito ay malalaman ninyo kung ano ang LMIA at kung para saan ito. Ay isang dokumento na maaaring kailanganin ng isang employer sa Canada bago makakuha ng foreign worker. Ang isang positibong LMIA ay magpapakita na may pangangailangan para sa isang dayuhang manggagawa upang punan ang trabaho. Ipapakita rin ito na walang manggagawang Canadian o permanenteng resident ang magagamit para gawin ang trabaho. Ang isang positibong LMIA ay tinatawag minsan na isang confirmation letter. LMIA work permits. Ang isang dayuhan ay hindi maaari mag-apply para sa isang LMIA. Sa halip, ang mga LMIA ay mga dokumento na dapat i-apply ng isang Canadian employer. Bagamat kung minsan ay posibleng kumuha ng dayuhang manggagawa na hindi nangangailangan ng LMIA o hindi nangangailangan ng work permit. Ang lahat ng mga stream ng Temporary Foreign Worker Program, TFWP, ng Canada ay nangangailangan na ang isang employer ay kumuha ng LMIA upang makapag-hire sa labas ng Canada. Gayon din, marami sa mga landas ng immigration ng Canada patungo sa permanenteng paninirahan ay nangangailangan na ang mga aplikante ay magpakita ng positibong LMIA upang makakuha ng mga puntos para sa isang job offer sa Canada. LMIA application. Ang isang employer ay maaari magsumiti ng application para sa isang LMIA mas maaga ng 6 na buwan bago ang nilalayong petsa ng pagsisimula para sa posisyon. Ang mga pamamaraan ng aplikasyon ng LMIA ay nag-iiba depende sa sahod ng taong kinukuha. Dapat kumonsulta ang mga employer sa median sa oras-oras na sahod ng kanilang lalawigan o teritoryo upang matukoy kung ang kanilang posisyon ay tinuturing na high wage o low wage. Dahil ang mga posisyon na mababa ang sahod ay nangangailangang matugunan ng employer ang mga karagdagang kriteria. May mga specialist stream para sa mga employer na nagnanais na makakuha ng LMIA para sa ilang mga lugar ng trabaho. Kabilang dito ang hiring in-home caregivers. Ang mga pamilyang nagnanais na kumuha ng dayuhang mamamayan upang magbigay ng pangangalaga sa isang pribadong tirahan sa mga nakatatanda, mga bata o mga individual na may medical na pangangailangan ay maaaring magawa ito sa pamamagitan ng in-home caregivers stream ng TFWP. Ang stream na ito ay nagbibigay daan sa mga pamilya na kumukuha ng mga pansamantalang dayuhang manggagawa sa kondisyon na ang mga posisyon na pupunan ay nakakatugon sa isa sa mga sumusunod na pamantayan. Caregivers for children, para sa mga nagbibigay ng pangangalaga sa mga batang wala pang 18 years old. Dapat matugunan ng posisyon ang mga kinakailangan para sa National Occupation Classification NOC Code 4411. Caregivers for person with high medical needs, para sa mga nagbibigay ng pangangalaga sa mga nakatatanda o sa mga tao may kapansanan na nangangailangan ng pangangalaga. Dapat matugunan ng posisyon ang mga kinakailangan para sa isa sa NOC 3012, 3233 o 4412. Ang mga pamilyang gustong kumuha ng mga in-home caregivers ay maaaring mag-apply para sa autorisasyon sa pamamagitan ng TFWP. Dapat sundin ng mga pamilya
ang parehong pamamaraan ng aplikasyon gaya ng pag-hire ng mga employer sa pamamagitan ng high wage at low wage na mga stream. Bukod pa rito, ang mga pamilyang kumukuha ng mga in-home caregivers ay kailangan magbigay ng ebidensya na mayroon silang umaasa na miyembro ng pamilya na nangangailangan ng pangangalaga sa bahay at mayroon silang kakayahan sa pananalapi upang mabayaran ang sahod ng tagapag-alaga sa bahay. Ang mga pamilyang kumukuha ng mga in-home caregivers para sa mga nakatatanda at mga tao may kapansanan ay hindi kasama sa 1,000 Canadian dollar application fee para sa isang LMIA. Gayun din, ang mga pamilyang kumukuha ng mga in-home caregiver para sa mga bata ay hindi magiging exempt sa LMIA application fee kung ang kanilang kabuuang taunang kita ay mas mababa sa 150,000 Canadian dollar. Hiring agricultural workers. Ang mga employer na nagnanais na kumuha ng mga pansamantalang dayuhang manggagawa upang punan ang mga partikular na posisyon na may kaugnayan sa produksyong pang-agrikultura ay maaaring magamit ang isa sa TFWP agricultural means upang kumuha ng mga manggagawa. Nag-aalok ang Canada ng 2 stream na idinisenyo upang mapadali ang pagkuha ng mga pansamantalang dayuhang manggagawa sa larangan ng agrikultura. Upang maging kwalipikado para sa alimang stream, dapat munang tiyakin ng employer na natutugunan nila ang mga sumusunod na pangkalahatang kinakailangan. Ang produksyon ay dapat nasa mga partikular na sektor ng kalakal sa listahan ng pambansang kalakal ng Canada. Ang aktibidad ay dapat na nauugnay sa on-farm primary agriculture sa isa sa mga sumusunod na National Occupation Classification NOC codes 0821, 0822, 8252, 8255, 8431, 8432 at 8611. Kung natutugunan ng isang employer ang nabanggit na pamantayan, maaari silang maging karapat-dapat na kumuha ng mga pansamantalang dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng regular na agricultural stream o Seasonal Agricultural Worker Program SAWP. Hiring foreign academics. Ang pagkuha ng mga dayuhang akademya sa mga post-secondary na institusyon ay maaaring tumaas ang kalidad ng edukasyon ng Canada at gayon din ang makapagbibigay daan sa mga institusyon ng Canada na maging pandaigdigang mapagkumpitensya sa mga tuntunin ng akademikong pananaliksik. Para sa kadahilanang ito, ang IRCC at ESDC ay bumubuo ng isang mga pamamaraan upang mapadali ang pagkuha ng mga dayuhang akademya sa Canada. Sa maraming kaso, ang mga dayuhang na-hire sa mga posisyon sa pananaliksik sa mga post-secondary na institusyon ay maaaring ma-exempt sa pag-aatas ng LMIA, isang work permit o pareho. Ang mga akademya na hindi kwalipikado para sa isang work permit exemption o LMIA exemption ay dapat tiyakin na ang mga regular na pamamaraan ay sinusunod para sa pagkuha ng mga manggagawa sa pamamagitan ng TFWP. LMIA Application Requirements. Ang mga aplikasyon ng LMIA ay pinasa na naka-hard copy sa pamamagitan ng mail sa naaangkop na Service Canada Processing Center. Ang mga aplikasyon ay dapat magsama ng ebidensya na ang mga sumusunod na pamantayan ay natugunan. Processing fee. Ang lahat ng mga aplikasyon para sa mga LMIA ay may kasamang 1,000 Canadian dollar processing fee. Hindi i-refund kahit na negatibo ang resulta. Ang ilang mga aplikante sa ilalim ng mga LMIA para sa mga in-home caregivers ay maaaring ma-exempt sa bayad na ito. Business Legitimacy Documents.
mga dokumentong nagpapatunay sa katayuan ng employer bilang isang lehitimong negosyante sa Canada. Transition plan. Ang mga employer ay dapat magsumite ng isang plano para sa kung paano nila nilayon na tugunan ang pangangailangang kumuha ng mga dayuhang mamamayan. Sa kalaunan, ang mga employer ay inaasahang kukuha ng mga mamamayan ng Canada at permanenteng residente sa halip na mga TFW. Recruitment effort. Ang mga employer ay dapat magsumite ng katibayan na gumawa sila ng malaking pagsisikap na kumuha ng mga mamamayan ng Canada at permanenteng residente upang mapunan ang posisyon bago kumuha ng TFW. Wages. Ang mga aplikasyon ay dapat magsama ng impormasyon tungkol sa sahod ng mga TFW. Iibahin nito ang mga posisyong mataas ang sahod mula sa mga posisyong mababa. Ang sahod ay titiyakin na ang mga TFW ay binabayaran ng parehong halaga para sa paggawa na katumbas ng mga Canadian. Workplace safety. Ang mga TFW ay may karapatan sa parehong mga pamantayan ng kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho bilang Canadian sa parehong posisyon. Para sa kadahilanang ito, ang mga employer ay dapat magbigay ng katibayan na ang mga TFW ay hindi sasakupin ng insurance na hindi bababa sa katumbas ng saklaw sa kalusugan na iniaalok ng lalawigan o teritoryo kung saan matatagpuan ang negosyo. Low-wage workers. Ang mga employer na nagsumiti ng mga aplikasyon sa LMIA para sa mga posisyong mababa ang sahod ay dapat din tugunan ang mga sumusunod na tatlong kinakailangan. Cap on TFWs. Kung ang isang employer ay dating kumuha ng mga TFW. Transportation. Ang mga employer ay dapat magbigay sa mga manggagawang mababa ang sahod ng sapat na transportasyon papunta at mula sa Canada. Ang transportasyong ito ay binibigay sa gastos ng employer. Housing. Ang mga manggagawang mababa ang sahod ay dapat mabigyan ng sapat na pabahay para sa tagal ng kanilang trabaho sa Canada. Ano ang mangyayari pagkatapos maaprubahan ang LMIA? Pagkatapos maproseso ang aplikasyon sa LMIA, bibigyan ng desisyon ang mga employer. Kung ang employer ay nabigyan ng positibong LMIA, maaari sila magpatuloy sa pagkuha ng isang dayuhan. Kung ang isang negatibong LMIA ay in-issue, sa kasamaang palad, ang employer ay hindi naaprubahan na kumuha ng isang dayuhang manggagawa. Ang mga positibong LMIA ay may visa sa loob ng 6 months mula sa date of issue. Pagkatapos makatanggap ng positibong LMIA, dapat ipaalam ng employer ang dayuhan upang makapag-apply sila para sa kanilang work permit o permanent residency. Sa ilang partikular na kondisyon, maaari mag-apply ang mga employer upang maproseso ang kanilang aplikasyon sa LMIA sa loob ng 10 araw. Upang maging kwalipikado para sa pinabilis na pagproseso, ang isang employer ay dapat na matatagpuan sa labas ng Quebec at matugunan ang isa sa mga sumusunod na kinakailangan. Highest wage position, top 10% ng sahod na kinikita ng mga Canadian sa probinsya, teritoryo ng trabaho. Skilled trades, paid at least ang median provincial territorial wage para sa posisyon. Short-term position, 120 days or less. Express entry, ang LMIA ay tutulong sa isang kandidato sa express entry. Mga exemption sa LMIA requirements. Sa ilang mga kaso, maaari hindi kinakailangan para sa isang employer na kumuha ng LMIA upang kumuha ng dayuhang manggagawa. Ang karamihan sa mga exemption sa LMIA ay pinamamahalaan sa pamamagitan
ng International Mobility Program. Matuto ng higit sa tungkol sa LMIA exemption at tungkol sa mga exemption sa pag-aantas ng work permit. Facilitated LMIA, Quebec. Ang lalawigan ng Quebec ay nagpapanatili ng makabuluhang otonomiya sa mga patakaran at pamamaraan ng imigrasyon nito. Dahil dito, may ilang natatanging pagkakaiba ang lalawigan tungkol sa pagkuha ng mga dayuhang manggagawa. Ang pinadali na proseso ng LMIA ay nagpapahintulot sa mga tagapag-empleyo ng Quebec na mag-apply para sa mga LMIA nang hindi kinakailangang magbigay ng katibayan na gumawa sila ng mga pagsisikap na kumuha ng isang mamamayan ng Canada o permanent resident upang punan ang posisyon. Global Talent Stream. Ang Global Talent Stream, GTS, isang 2 taong pilot program na nilunsad noong June 2017 sa pamamagitan ng partnership sa pagitan ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC, at Employment and Social Development Canada, ESDC. Tinutulungan ng GTS ang ilang mga employer sa Canada na kumuha ng napakahusay na pandaigdigang talento na nagbibigay daan sa kanila upang makipagkompetensya sa international na antas. Ang mga employer na matagumpay na na-repair sa programa ay magagawang pabilisin ang proseso para sa pagkuha ng mga dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng Global Skills Strategy. Intra-company transfer. Ang International Mobility Program ng Canada ay nagbibigay daan sa mga dayuhang may mataas na kasanayan na pansamantalang magtrabaho sa Canada bilang mga intra-company transferee. Kung ang isang dayuhang mamamayan ay empleyado ng isang kumpanya sa isang lokasyon sa labas ng Canada, maaari silang maging karapat-dapat na kumuha ng LMIA exempt na work permit para lumipat sa isa sa mga lokasyon ng kumpanya sa loob ng Canada. Nalalapat ang panuntunan sa paglipat ng intra-company sa lahat ng bansa. NAFTA Work Permits. Ang North American Free Trade Agreement, NAFTA, ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga protocol sa kalakalan sa pagitan ng Canada, United States at Canada. Nagbibigay ang NAFTA ng mga natatanging pagkakataon para sa pahintulot ng mga mamamayan ng Estados Unidos at Mexico na magtrabaho sa Canada. Ang mga dayuhang mamamayang sakop ng mga probisyon ng NAFTA ay maaari maging karapat-dapat na magtrabaho sa Canada nang walang kinakailangan para sa Labor Market Impact Assessment, LMIA, o isang work permit. CETA Work Permits. Ang Canada-European Union, EU, Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga protocol sa kalakalan sa pagitan ng Canada at mga bansang miyembro ng EU. Ang CETA ay nagbibigay ng mga natatanging pagkakataon para sa pahintulot ng mga bansa sa EU na magtrabaho sa Canada. Ang mga dayuhang mamamayang sakop ng mga probisyon ng CETA ay maaari maging karapat-dapat na magtrabaho sa Canada nang walang kinakailangan para sa Labor Market Impact Assessment, LMIA, o isang work permit. Yun lamang po kabayan, nawa ay may natutunan kayo sa pasikot-sikot ng LMIA. Tandaan lamang na karaniwan na hindi nangangailangan ng LMIA ang mga sangay na sumailalim sa Facilitated LMIA, Quebec, IMP, Global Talent Stream, Intra-Company Transfers, NAFTA Work Permits, CETA Work Permits. Mahalagang alam mo ang mga ito upang iyong maging gabay sa iyong pag-apply ng trabaho sa Canada. Karaniwan ang mga trabahong hindi nangangailangan ng LMIA ay ang mas magpapabilis ng proses upang ikaw ay makapunta ng Canada.
Ngunit tandaan din, kabayan, na karaniwan dito ay temporary lamang. Para sa kaalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information, at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Maraming salamat sa iyong panonood, kabayan. Nawa ay makatulong ang video ito para sa iyong pagpunta sa Canada. Sana ay may panibago kayo natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan.